No? Ihintayin mo pa bang may mangyari sa vice-presidente? Oh. Paano kung nabagok lang, naliligo, nadulas ang vice-presidente? Nabagok. Yung inutusan niya, sabi ng vice-presidente, kapag kami nangyari daw sa kanya, hantingin o hanapin si Martin Romualdez, hanapin si Lisa Araneta Marcos at si Bongbong Marcos. Paano yun, mga kababayan? Di pinatay nun yang tatlong individual na hindi po naman basta-basta mga kagaya natin na mga simpleng tao. Presidente po yun. Sabi ni Enrico Mitrawan, paano kung nagpakamatay? Iyon nga din ho, di ba? Isisisi dito sa mga ito, sa tatlo. Ngayon naman ho, mga kababayan, ito isa pa to no? Si Rowena Guanzon. Si Rowena Guanzon, mga bossing. Isa pa ho to Ito siksik din yung sarili niya sa politika. Para lang din pong si Roque, mga bossy pa mo, sir. Ano po, parang si Roque lang din ho, mga kababayan. Isinisiksik yung kanyang sarili sa politika. Masama ho siguro loob kay Martin Romualdez. Bakit ho? Gustong-gusto ho na manalo, na maging congressman. Hindi ho manalo-nalo. Nakailang takbo na ho ito, mga kababayan. Panay po talo. Di ba? Yung una, ang trip ho, mga kababayan, gusto, pagkatapos hong manalo, nung number 1 nominee po, ng ano ba yon? P3PWD40. Tama ba ako? Tama ba ako? Yun yung pangalan ng kanilang party list, no? P3PWD40. Tama, kung di ako nagkakamali, paki-correct na ako. Kung nagkamali ho ako, paki-correct na lang po. Ano, mga kababayan? Pagka panalo ho, nung first nominee, sabi niya, gustong palitan, gustong swap. Ano yun, lolokohin nyo, yung taong bayan? Di ba? Kaya ibinoto, yung party list na yun, dahil lang alam, ang first nominee, ay yun pong nakaupo dun. Hindi si Guanzon, siguro ang trip niya itago yung sarili niya dahil alam niya hindi mananalo kapag alam ng mamamayang Pilipino na siya yung first nominee. O tingnan mo, eto pong 2025 election, wala na naman po. Hindi na naman po pinalad. Talo, tambak, nando sa kaduluduluhan. Ang sinasabi po ni Rowena Guanzon, ang solusyon daw po para maging payapa ang Pilipinas, tanggalin si Martin Romualdez bilang House Speaker. Sino papalit? Si Pulong? Beer House Speaker? Pang dun lang yun. Ito ho kasi si Guanzon, mga kababayan, no? Nagtago ho ito Nagtago ho ito sa pagiging kakamping. Ultimo ho, yung mga kakamping, ayaw na sa kanya. Bakit to? Nung panahon ho ng eleksyon, nako, yung mga senador na tumatakbo po doon sa kakamping, galit na galit po dito Bakit? Kasi puro siya yung nagsasalita. Ano po ba sinasabi kapag nandoon siya sa entablado? Puro po may hawak ng boxing gloves. Nakasuot yung boxing gloves, Ferdinand Longalong, nakita kita dyan, at Jess Beltran, no? Tapos sisigaw, kok, bangag, bangag, bangag. Si Roque nadamay. Ayun, wanted ngayon. Panay lang ho ganun. Imbis na ho, yung mga senador nila doon sa kakamping, marinig natin kung ano, yung kanilang mga plataforma, wala ho. Panay bangag lang po ang narinig natin dito kay Rowena Guanzon. At naniniwala ako, ito ang pinakadahilan kung bakit po natalo yung mga kakamping. Biruin mo, sakupin mo yung oras ng mga senador. Tapos ang sasabihin mo, puro paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Imbis na sana plataforma nung kanilang mga senador, wala. Puro paninira ni Guanzon. Sabi ni Imelda Tolentino, 3070, si Rowena, female version ni Roque o ni Akla. Sorry. Ni Akla. Sino po ba ibig nyo sabihin dyan? Na Akla. No? Si Roque lang naman yung tingin ko na sinasabihin. Paano maging solusyon para maging payapa? Para tahimik na lang. No?
Para tahimik na lang, palitan na si Martin Romualdez. Kaso gusto ng mga congressman na siya ang kanilang House Speaker, na siya ang kanilang leader. Ikaw, hindi ka namang kongresista. Wala ka. Vlogger-vlogger ka na lang din. Kagaya namin. Paano yun? 'Di ba? Yung mga nakaupo na congressman, nakikita nila ang halaga ni House Speaker Martin Romualdez, mga bossing, bakit alaman mo? Dahil ba naiimbestigahan yung mga Duterte? Ang gusto mo ba sumunod-sunod na lang sa mga Duterte? Wait lang. Di naman pwede yun. Hindi naman pwede yun, mga kababayan. Kung meron tayong mga nakikitang mga mali, ang gagawin ba ng House Speaker? Naku, maging sunod-sunuran na lang tayo sa mga Duterte. Hindi. Siyempre, iimbestigahan, hahagilapin upang ang ating bayan po ay magtuloy-tuloy sa pag-angat hanggat meron pong mga magnanakaw na mga government officials, no? Ang ating bansa po mananatiling lugmok. Mananatili pong lugmok, mga kababayan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya po, etong impeachment na ito, pag hindi talaga natuloy, madami pong magnanakaw sa gobyerno ng Pilipinas ang mas lalo pong magnanakaw. Bakit? Ay, nako. Okay lang. Magkano yung kukunin natin na nakawin natin? Ganito. 20 milyones. So, 150 million. Okay lang, wala tayong problema dyan. May mga kaibigan tayo dyan sa taas. No? Kaso nga, pag dinali ka ng mamamayang Pilipino sa konstitusyon, ano magagawa mo? Ayos lang, walang problema. Yung mga kaibigan natin dyan sa taas, kayang-kaya nilang magbigay ng kanilang sariling interpretasyon dyan sa konstitusyon. Ganun na lang po ang mangyayari sa mga susunod na mga panahon. Wala na pong mai-impeach dahil kung sino po ang papaboran nung mga nandyan sa taas, nung mga nasa poder, yun po ang interpretasyon sa konstitusyon. Nakikita naman po natin, no? Hindi lang po si Mark Ramos, hindi lang po kayo dyan sa comment section, pati po yung mga malalaking universidad, umaalma, sumisigaw. Pati po yung mga pinag-aralan ni Chis Escudero at pinag-aralan ni Inday Sara Duterte, umaalma na ituloy dapat ang impeachment. Di po ba? Na ituloy dapat yung impeachment. Pero mukhang wala pong planong pakinggan ang Senado sa pangunguna ni Chis Escudero o ang mamamayang Pilipino na ang isinisigaw ay sundin ang konstitusyon ng Pilipinas. Pag may 1/3 na diyan po sa Kongreso na lumagda, dapat tumuloy na at maging impeachment court na agad-agad ang Senado. Yun po ba ang nakikita natin? Sabi ni Chai Chair sa taas, 75 XP. Ano yan? Alam niyo mga kababayan, hindi talaga ako mahilig. Hindi ko talaga ako maalam diyan sa mga ganyan Kaya yung mga pangalan nyo diyan sa comment section, hindi ko alam kung paano baguhin yan. Sabi ni Erotica Gun, Sir Mark, may napanood ako sa South Expressway, nakakotse, nakakabit bandera ng China at Pilipinas, pero yung sa Pilipinas, nasa taas ang pula. Ano ibig sabihin yan? Taga Laguna daw siya. Pinapakalat niya na may gera sa Pilipinas. No? Kasi kapag ka nakabaliktad dapat laging asul ang nasa itaas po ng ating watawat. Hindi po yung pula. Binabaliktad po yan kapag ka po ang ating bayan ay nasa krisis ng digmaan mga boss chief amo sir. Sabi ni Teresa, huwag nang umasa hanggat nasa Senado pa ang mga BFF ng Vice Presidente. Malabo yan. Anyway, no? Si Guanzon lang naman po ang nagsasabi na gustong tanggalin po si Martin Romualdez Pero
Pero po, yung mga kongresista na halal ng bayan, ito po yung inihalal nila. Dahil para po sa kanila, no, ito po yung pinakamagandang magpatakbo ng Kongreso, pinakamaayos magpatakbo ng Kongreso. Si Guanzon, talo naman po yung si Guanzon. Buti na lang napipigilan ko yung sarili ko, no? Na magsalita. Talo naman ho yan, mga kababayan. So, wag na natin pakialaman yan. At mahilig lang pong makisawsaw yan, mga bossing.